Hello mga kabady! Welcome sa YouTube channel namin. Ako nga po pala si Haya. Dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin namin sa car camping natin. Samahan niyo po kami sa aming mga adventures. Unang ipapakita ko po sa inyo yung mga gagamitin natin para sa pagluluto ng pagkain sa mga biyahe natin mga kabady. Itong asawa ko, si Pleng, mahilig yan magluto. Siya yung madalas in charge ng kinakain namin sa lunch at dinner dito sa bahay. Kasi kung ako yung paglulutuin nyo, nako, sure ako, lipas na yung mga gutom nyo bago kayo makakain. Siguro sa paghihiwa ko o sa pagre-ready ko ng mga lulutuin, ewan ko ba? Pero siguro sadyang mabagal lang talaga ako kumilos. Nakakatuwa yung ganitong pakiramdam, no? Yung nag-uumpisa ka pa lang, pag tinitignan mo yung mga gagamitin nyo sa pagluluto, na-excite ka na. Nagiging advance na yung isip mo na kung ano-ano yung mga lulutuin nyo, ano yung mga bibili nyo sa palengke para lutuin. Kaya mga kabady, sana masubaybayan nyo po kami sa mga gagawin naming pagkain gamit itong mga gamit na to. Meron kaming rice cooker, ihawan, mga pwedeng lutuan ng mga may sabaw o prito-prito lang. Maganda dito, hindi siya takaw space sa paglalagyan. Tapos madami ka ng option kung ano-anong pwede mong lutuin sa pagka-camping nyo. Kayo mga kabady, anong madalas paborito nyong ulamin or madalas nyong ipaluto or lutuin? Kasi kung ako yung tatanungin, ang gusto kong pagkain kahit araw-arawin ko yan, yung mga pagkain na hinahaluan ng gata. Basta may gata, go na sa akin yan. Suggest kayo kung ano yung gusto nyong makita sa mga ulam namin na lulutuin namin sa mga biyahe natin. Comment nyo lang. Mga kabady, madalas kami noon nagka-camping ni Pleng. Pero namimili kami sa mga campsite na lugar na pinupuntahan namin. Kasi yung mga campsite na pinupuntahan namin noon is sinusure namin na meron silang mga gamit na lulutuan. Kagaya ng mga ihawan, makakapagpahiram sila ng mga kaldero, kawali, para mapaglutuan namin. Pero ngayon, yung biyahe na gagawin namin, kahit sa campsite, walang mapapahiram or mapoprovide sila na lutuan natin, okay lang kasi may sarili na tayong dala. Hindi na tayo mamimili ng campsite na kailangan may paglulutuan or kailangan may gamit sila. Ngayon kahit saan pwede na tayo mag-camp. Kaya mga kabady, subaybayan nyo kami kung ano-ano yung mga pupuntahan namin. Baka sakaling isa doon magustuhan nyo. Tapos ituturo namin kung saan yon para kayo mismo ang maka-feel ng vibes. Dito, ipapakita ko sa inyo yung niready namin na portable CR. Yung ibang campsite kasi walang CR talaga. Kaya in case na emergency, kailangan mo mag-CR, ayan, meron ka nang magagamit. Meron tayong magagamit. Imagine mo na lang, 'di ba, yung kung magka-camping kayo 2 nights or 3 days tapos biglang sumakit yung tiyan mo, kailangan mo talaga mag-CR ng first day pa lang. Alanganin naman hintayin mo pa makauwi. Kaya maganda ito, meron tayong portable para game lang sa lahat. Bumili rin kami niyan ng shower, pang shower. Nakita ko lang rin yan sa online eh. Hindi ko pa natatry yan, pero subukan natin kung maganda naman. Yung mga umaakyat ng bundok, yung mga nagka-camp sa mga rock camp lang talaga, sila yung makaka-relate,
Hindi, kung para saan tong mga portable CR na dinadala natin. Kaya, yung mga hindi nakaka-relate, sila yung maraming question na, ay, bakit ganyan? Parang nakakadiri tignan, parang gano'n. Pero gamit na gamit yan, no? Lalo na yun sa mga umaakit ng bundok. Diba? Alam niyo yan. Yung portable timba na yan, yung portable bucket, sobrang laking tulong yan. Kasi, syempre, yung iba malayo yung iigiba ng tubig, kaya kailangan mo talaga niyan. Nga pala yung tent na nasa likod, ayan yung bilog na malaki. Hindi ko na i-open yan kasi maliit lang yung space ng room. Makikita nyo naman yan pagka nilatag na namin sa camping. Pag nakita nyo yan sa camping, sure, may paggagamitan yan. Pero, ayun nga. Excited na ako kasi parang dala-dala namin yung buong bahay. May sarili kaming kitchen, may sarili kaming CR. Diba? Ang saya. Malaking tulong din yan yung portable na CR na tent. Kasi kunyari, magbibihis ka lang, ganyan. At least meron kang parang room na mapagbibihisan. Kasi kung sa sasakyan, mahirap, masikip. Itong next na ipapakita ko sa inyo, yung mga gagamitin namin, yung mga ilaw, daming ilaw. Kasi, syempre, madilim sa campsite, di ba? Tapos, ayan, parang ano yun airbed. Itong ilaw na to, binili ko lang to sa online. Nakita ko kasi yung isang video dito sa YouTube. Parang ganyan yung mga ilaw niya. Tapos ang ganda kasi sobrang dilim ng campsite. Tapos yun nga, meron siyang mga ganyang ilaw. Sobrang naging maliwanag yung area. Tapos ang ganda tignan kasi parang na rin siyang decor. Lalo nakaka-peaceful tignan yung lugar. Tapos makakarinig ka lang ng mga waves. Titingin sa magsa-stargaze. Ito, sa online ko lang rin ito binili. Ano siya, rechargeable na bombilya. Tingnan natin. Alam ko, ano to yan. First na click, medyo malakas. Second click, medyo dim, tas off. Bali, may tatlong set siya na light. Maliwanag, medyo dim, tas medyo dim pa. Dinamihan ko talaga bumilang ilaw. Kasi, ako yung tipo ng tao na masyadong malawak yung imaginary. Pag madilim, pakiramdam ko may mumuna dyan, ganyan. Ewan, siguro dahil sa kakapanood ko to ng mga horror movies. Kaya sinadya kong madaming ilaw para hindi masyadong madilim. Ito naman, binili ko to sa online din. Nakita ko lang to sa isang video dito sa YouTube. Maganda siya, sobra kasi pwede siyang maging flashlight, pwede rin siya maging lamp na sinasabit lang. Ayan, pwede siyang flashlight. Tapos, flashlight ulit, medyo dim. Ayan, ang ganda. Pwede siya maging parang lamp, tapos sasabit mo lang. Tatlo lang binili ko nito kasi medyo expensive siya compared dun sa mga ibang ilaw na nabili namin. Pero siguro quality naman din, kaya may panapat din. Lahat ng mga pinagbibili namin dito online, mga nakita lang rin namin sa mga campers dito sa YouTube. Ginaya lang namin yung mga ibang gamit kasi syempre mas experience na sila, mas marami na silang napuntahan, kaya
inisip namin kung ano yung mga kailangan namin na meron sila, yun na lang rin yung kinuha namin. Yun, yung maliit na tent na yun, ano yun, para yun sa kay Buddy, parang trapal yun, parang tent yun na mako-cover para pag umulan or maaraw, medyo may silong. Yan naman yung mahaba na hindi ko na siya ibubuklatin. Makikita nyo rin yan pag nag-camp na kami. Ano naman yun, table na long table. Ito, upuan yun, camping chair. Ganyan yung itsura niya. Maganda siya, comfy siya upuan. Meron siyang cup holder sa gilid. Tapos, dun naman sa kabilang side, merong lalagyanan ng cellphone kung may dala kang cellphone. Ayan naman, ang tawag dyan, car trunk tent. Bale, sa likod yan ni Buddy, isa-set up, ilalagay para nakabukas lang yung trunk. Tapos, ayun, pwedeng dyan ka sa loob, kita mo yung view sa labas. Ayan naman, airbed na sa trunk. Kasi, ang plano namin, kami matutulog sa loob ng sasakyan. Hindi kami bumili ng tent talaga na ipipitch namin sa labas. Ayan, yung mga setup namin. Ito, yung video na to, papakita sa inyo ni Leng. Nung asawa ko yung binili namin na drone. Ang tawag dyan, ang brand niyan is DJI Flip. Ano daw yan parang advisable nila sa mga newbies na magdo-drone kasi yung LC niya merong guard. Tapos hindi ko alam kung natutuwa ba siya na nag-unbox kasi mahihain din yan sa camera napilitan lang yan kasi sabi ko i-video natin yung drone, pakita natin sa kanila na yan yung gagamitin natin pagka mag-shoot ng aerial view. Actually, wala pa talaga kami experience magpalipad ng ganyan or mag-try kahit sa iba na magpalipad ng ganyan. First time, kaya pagpasensyahan nyo na kung ano yung magiging itsura ng videos namin sa mga susunod. Pero syempre, gagawin namin yung best namin na makuhaan ng maganda para maintindihan nyo naman kung ano yung mga pinapakita namin sa video. Kailangan din yan kasi para makita talaga yung pinakabuong area ng lugar na pagkakampingan nyo, kung ano itsura. Ayan, itatry namin siya paliparin dito sa room. Kasi kung sa labas, nade-detect siya ng no-fly zone. Dito kasi kami sa may Parañaque, malapit sa airport. No-fly zone pala dito, kaya hindi talaga siya lumilipad. Tatry niya lumipad pero magde-detect siya na for landing kasi yun nga nasa no-fly zone. Kaya dito na lang sa loob ng room para matry talaga namin kung paano siya paliparin. Alam niyo mga kabady, marami na kaming napuntahan ni Pleng na mga lugar. Wala lang kaming mga gamit na kagaya na to, mga drone or mga Insta360 na camera, action camera. Cellphone lang, literal na pang camera namin. Nung umikot kami ng buong Mindanao yon, 3,000 kilometers yung kailangan mong tapusin dun sa endurance event na yon. Bali, good for 5 days siya. Kailangan matapos mo siya. Ang nangyayari nun nga, sobrang adventure kasi kung saan kami aabutan ng antok or ng pagod, kung makakita kami ng waiting shed, dun kami hihiga, matutulog, iidlip. Kung minsan naman, kung gabi na, magpipitch kami ng tent. May dala kaming tent nun para lang tutulugan ng konting oras. Tapos, mag-rides ulit, biyahe, hanggat sa matapos mo yung 3,000 kilometers. Uulitin din namin ulit yun. Pero this time, kasama na kayo at may papakita na namin sa inyo gamit tong gadget na to.
Kaya sana samahan nyo kami sa aming mga adventures. Alam nyo po mga kabady, kaya napagdesisyonan namin mag-asawa, pag-ipunan at bilhin itong mga gadgets na to. Para yung pinaka main purpose nito is para makip yung mga biyahe ni body memories natin. At mai-share namin sa inyo yung mga magagandang lugar na mapagkakampingan namin. At baka hindi nyo pa napupuntahan, susubukan namin na mag-upload ng mga videos palagi para hindi po kayo mabitin sa pag-aabang sa mga biyahe natin. Dahil bago pa lang kami, susubukan namin talaga lahat na maglabas ng videos palagi sa inyo. Ang plano po namin, ikutin yung buong Pilipinas. Kung naririnig nyo na yung mga tinatawag na Philippine Loop. Pero ito, yung atake namin is do it yourself. Kaming itinerary or yung mga nakaschedule na pupuntahan na lugar. Basta kung ano lang yung next na lugar na madadaanan, na maiikutan, doon kami maghahanap at mag-iisip kung saan tayo magka-camping. Alam ko medyo risky, mahirap yung ganyang style kasi may mga campsites na hindi allowed yung walk-in. Pero susubukan natin na ganun ang tema kasi wala naman tayong itinerary na schedules na susundin. Nakadepende na lang to kay buddy kung saan tayo niya dadalhin at ipagkakamp sa mga lugar na hindi pa natin napupuntahan. Oo nga pala, baka nagtataka kayo kung sino yung buddy na madalas kong binabanggit dito. Si Buddy po is yung gagamitin natin na sasakyan, Toyota Avanza siya, at siya yung magiging munting tahanan natin sa mga biyahe natin na gagawin. Si Pleng, madalas niyang pinapangalanan yung mga gamit na madalas niyang kasama, madalas niyang, yun nga, ginagamit sa araw-araw na malapit sa kanya. Katulad ng meron kaming motor, yun yung motor na ginamit ko na pang endurance namin ng 3,000 kilometers sa Mindanao, nung nag-Mindanao loop kami. Ang pinangalan niya doon, Roxy. Ano siya, bali, Aerox siya na puti. Makikilala nyo rin yan si Roxy sa mga ibang videos natin. Mapapakita rin namin yan soon sa inyo para ma-relate nyo kung sino yung motor na parati kong ginagamit dati. So ngayon mga kabady, sobrang excited yung nararamdaman ko sa mga gagawin natin at mga pupuntahan ng mga lugar. Natutuwa akong isipin na maipamamahagi namin sa inyo yung mga lugar na baka hindi nyo pa napupuntahan at plano nyo palang puntahan. Tumatanggap din po kami ng mga suggestion nyo po sa mga lugar na gusto nyo pong makita sa mga videos namin, na gusto nyo pong puntahan namin at subukan. Pwede nyo naman po i-comment na lang sa amin, tapos titignan po namin kung madadaanan or along the way na kung nasaan kami ng lugar. Para po sa akin, ang pag nasa dagat, ang pinaka the best na gusto kong mapuntahan or napuntahan na is yung kitang-kita yung sunset. Kasi sobrang nakaka-relax sa paningin, sa pakiramdam, yung mag-orangey na yung langit dahil pa-sunset na, nakakagaan sa sarili, tapos mawawala yung stress mo. Itong cellphone holder na to, maganda daw to kasi meron tong detection na kahit ilagay mo lang siya sa isang area, madedetect niya. Kunyari pupunta ka sa left, punta ka sa right, susundan ka niya. So kahit hindi mo siya parating hawak at may papakita ka lang sa surround mo, ayun, easy lang siya kasi kusa na siyang
lilingon-lingon kung nasaan ka at kung ano yung gusto mong ipakita sa kung nasaan ka. Hindi ko pa siya talaga actually naaral kung ano yung mga features meron dito. Pero yung mga basic, nasubukan ko na and maganda talaga siya. Sayang nga hindi ako nakabili nung mic, wireless mic, pero siguro soon kung mapag-ipunan para meron na siyang partner, kaya habang binivideohan ka niya, maririnig rin niya yung voice mo kahit medyo nasa malayo ka. Iniisip ko nga na baka malaglag yung cellphone kasi magnetic lang siya. Magnet lang yung nakaka-attach sa pole. Pero grabe, sobrang sobrang tibay ng magnet niya. Hindi mo siya basta-bastang matatanggal. Ang galing nga ang ganda ng cellphone holder na to. Kahit shaky yung kamay mo or naglalakad ka, hindi siya parang magbe-blurred yung kuha mo sa cellphone kasi meron siyang gimbal. Sasabay lang siya sa kung paano mo siya dadalhin. Pero yung cellphone mo, naka-focus lang siya ng ganong angle. Kaya hindi siya mahirap gamitin. Ito po yung last clip ko na ipapakita yung mga gamit na makikita nyo rin sa pagka-camping namin. Bumili po kami ng power supply. Ang brand nito is EcoFlow River Plus 2. Nakikita lang rin namin to sa mga nagka-campers dito sa YouTube na ito yung ginagamit nila na helpful talaga sa kanila. Kaya ginaya na rin po namin na ito na lang rin po yung bilhin namin. Sobrang kailangan to lalo na sa atin na mahilig bumiyahe. Kasi may mga kailangan tayong i-charge yung mga cellphone natin, mga gadget natin. May mga gamit din po kami na kailangan ng sinasaksak sa kuryente kagaya ng rice cooker. Kaya helpful at magiging sobrang kailangan namin tong EcoFlow. Tinry namin siyang i-charge sa outlet. Simula pag-open mo, nasa 28% ata yun. Wala pang 1 hour o 30 minutes lang ata yun. Full bat na siya, kaya ang bilis lang niya mag-charge. Tapos may kasama rin siyang solar panel. Pero hindi pa namin alam kung ilan ang hours ng pag-charge. Kasi saka na lang natin matatryan pagka nagbumiyahe na tayo. Kung ilang minutes ang pag-charge niya from ilang percent hanggang sa maging 100%. Mga kabady, sinubukan din namin to isaksak sa TV, sa electric fan, tapos nag-charge kami. Kaya niya, sabay-sabay, kaya ang ganda, sobrang galing ng pagkagawa nitong power supply na to. EcoFlow River 3 Plus. Sa ngayon po, hihingi na po ako ng maraming salamat sa mga manunood ng video namin na to. Sa unang first upload video namin ng preparation namin sa biyahe ni Buddy PH dito sa YouTube. Sana po mag-subscribe kayo at abangan yung mga videos na ilalabas namin sa mga susunod na panahon. Meron din po kaming ibang mga social media na i-search lang po biyahe ni Buddy PH at pwede din po tayong magkaroon ng group chat kung gusto nyo po tayong magkakwentuhan. Sana po kung makita nyo po kami sa daan, magkaroon po tayo ng hi, hello. Magpapagawa din po pala kami ng stickers para kung sakaling makita tayo sa mga biyahe natin, sa mga adventures natin, meron po kaming maibibigay na munting remembrance po ng biyahe ni Buddy para po sa inyo. Mga kabady, kung sakaling napanood nyo tong video namin tapos meron pa po pala kaming kulang at alam nyong magagamit namin at magiging
essential siya sa pagbabiyahe natin, paki-comment na lang po at titignan po natin kung kaya nating bilhin. Sa ngayon po, itong mga napakita ko sa video na to ng mga gamit, ito po yung makikita nyo sa mga susunod na video na gagamitin po namin sa mga biyahe ni Buddy PH. Ako po pala si Hyacinth, pero pwede nyo po akong tawaging Haya na lang, at yung asawa ko po ay si Pling. Kami po yung makakasama nyo sa ating adventure sa biyahe ni Buddy PH. Biyahe is yung mga pupuntahan natin, Buddy is yung munting tirahan natin, yung sasakyan, at PH is initial po siya ng Pling at Haya. Ang ma-expect nyo po na makikita nyo dito sa mga videos namin is puro good vibes po at mga biyahe natin. Sana po magkita-kita po tayo soon, at maraming salamat po sa panonood ng first video na preparation namin sa magiging biyahe ni Buddy. Maraming salamat po, at pa-subscribe and click the notification button para po ma-update po kayo kung sa mga susunod na videos natin. Bye-bye! Salamat po!